laging nagkukusot ng mata, maling posisyon ng pagtulog, at kung ano-ano pang habits na hindi mo namamalayan pero nakakatanda pala. First, baka magulat kayo dito. Sobrang pagti-TikTok, sobrang pagpe-Facebook at pag-YouTube. Dok, ano kinalaman yan? Nanonood lang naman ako ng mga sayaw-sayaw sa TikTok. Gumagano'n-gano'n. Ang mga gadgets po kasi natin ay merong ini-emit na blue light na kung saan nakaka-apekto sa pigmentation ng skin natin. Hindi mo namamalayan sa kakanood mo ng mga sayaw ni Hev Abi sa TikTok at mga prank sa Facebook ay na-expose yung skin mo sa sobra-sobrang blue light. At kapag ang blue light na to ay tumama sa iyong balat, ito ay mag-i-induce or mag-i-start ng hyperpigmentation or yung pangingitim. Also, na-expose ka din sa oxidative stress na nagko-contribute sa skin aging. Sabi sa isang study, the impact of blue light and digital screens on the screen, sabi sa conclusion, these negative consequences, yung mga blue light, may eventually cause more general skin damage which may hasten or mapabilis ang aging process. So, sa mga bossing ko dyan, nababad sa TikTok at paulit-ulit yung tugtog. Alam ko yung mga pinapanood nyo. Bawasan po ang paggagadget. Next, maling posisyon ng pagtulog. Dapat nakaganon kay jowa. May mga ilang studies po kasi na nagsasabi na may posibilidad na kapag tayo natutulog ng nakadapa ay mas mabilis tayo mag-form ng mga wrinkles. Nangyayari daw to dahil sa sobrang stress at pressure sa skin natin kapag natutulog tayo nakaganyan. Ang tawag pa nga nila dito ay sleep line. Tapos kakaiba yung direction ng mga wrinkles nila. Kasi diba dapat dito sa forehead, pag ganyan, horizontal dapat yung wrinkles. Sa mga cases ng sleep lines, pag ganito, pababa yung kanilang wrinkles. So dahil daw yun sa pagtulog nila. Dok, paano yan? Pag ganito rin yung tulog ko, nakaganon din. Pero hindi sa unan, sa dibdib ni Mister. Ikaw na talaga, madam. Sana all. Also, kapag nakadapa po tayo matulog, mas pangit din yung paghinga natin. So, mas maganda po, nakasupay na lang or nakatihaya. Next, mali ang paraan ng paghihilamos. Dok, gusto ko kasi kuminis. So, lagi ako naghihilamos every 2 hours. Dok, gusto ko matanggal yung mga bakterya. So, mainit na tubig yung ginagamit ko. Dok, minamadali niya kasi ako sa kwarto. Tulog na daw kami. Hindi na ako nakapag-moisturize. Dok, clingy kasi kami dalawa eh. So, yung tuwalya niya, yun na rin yung tuwalya ko sa mukha. Yan po ang ilan sa mga maling paraan ng paghihilamos. Pag sobrang dalas maghilamos, natatanggal yung mga natural oils. Kapag sobrang init, pwede mag-dry yung skin. Pag hindi nakapag-moisturize, masisira agad ang skin barrier. At kapag ginagamit mo ang towel niya, common sense, baka ginamit niya sa niya. Next, laging nagkukusot ng mata. Tandaan natin na isa sa mga pinakamanipis na balat sa katawan natin ay yung nakapalibot sa mata. At kapag sobra-sobra ang pagkuskus, ang pagkamot sa ating mga mata, pwede magkaroon ng inflammation at pwede mag-cause ng pangingitim. Actually, kung mapapansin nyo sa mga merong allergy, di ba, lagi sila nagkakamot ng mata, ng ilong. Simula pagkabata, medyo nangingitim na agad yung mga mata nila. Yun po yung dahilan nun. Kung meron kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.